Oras sa Pilipinas, 4 minutes after 9. Gising na po kayo. Kumusta na po? Ako po'y Perry Pangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo live sa radyo, 95.1 FM at syempre po sa Facebook. Kami po muna ng dalawa ni Boy Santiago ang inyong pagtiyagaan para ho sa araw na ito hanggang sa Holy Week. Papi! Whether you like it or else. Magandang umaga po. Happy weekend. Friday. 11 po ng Abril 2025. 31 days na lang bago ang national and local election. Albert B. Lacanlale in Hindi naman. Gapan. Arizay Mashi. Ilang araw ka mo? Bago 1 month na lang. 31 Wow. days. Hindi na magkamayo yung mga kandidato. O yung mga kandidatong bastos, huwag niyo iboto, ha? Oo, tsaka yung mahilig ano. mambola, huwag, ha? Oo. At tsaka hindi nila matanggal-tanggal yung kanilang mga tarpaulin, huwag din yun. Dapat kasi yung local government, o kaya yung sino ba yung nasa GSO ba yun? O sa POSCO o sino man? Hindi mo man kailangan yung papi. Barangay lang. Oo, tanggalin na Order dapat. si Kapitan. At Correct. inom ang garbage truck. Bid, wow. Tama? Correct. I-announce niya muna. Lahat ng mga nagsabit ng mga poster sa ating barangay, hanggang Friday na lang yan. Tanggalin nyo na. First thing in the morning, Saturday, nandyan kami. Okay? Pagkatapos, magpakapi kayo. Kayo mga maraming nakasabit dyan. Ito, papi. Bigyan mo ng pera. Palitan po ng piso sa dolyar, 57.26. Ang yen, 0.39. Pound, 73.41. Ang Hong Kong dollar, 7.38. Canadian dollar, 40.64. Singapore, 42.78. Australian dollar ni Paring Abel at Paring Lou Mendoza, 35.22. 151.90 ang Bahrain dinar. Saudi Real po, 15.25. United Arab Emirates drum, 15.59. At ang euro ni Senyor Raul Copacino, 62.73. Samantalang ang Korean won, 0.0396. Ito na po yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Leandro Lacadlale, Marines Cunanan, Hazel Gold Araw, Benji Dunca Cunanan, Dario Cunanan, Cristel Relos, Oliver Patawaran, TJ Agulto. Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Si Rizal, si Laguna, lagi nakamonitor sa atin. Rizal, good morning. Siya lang naman ang may-ari ng Aqua VSL. Mineral water to sa Mabalacat City, papi. At si Lito Reyes. At yung kamag-anak namin, si Nestor Yumul ng Barangay San Francisco. Diyan sa Mabalacat City. Hello there. Thank you for listening to Perry Pangan. Aon siya, Abril 1990. Mibay siya, 1900 ya siguro yun eh. Wow. O 1900. Pwede. Niyang mete yung nga man nun kene. April 11. Kasi 15 August 1900 ya, papi. Y Alfredo C. Santos. Bayt sa Santo Tomas. Anak ng Feliciano Santos at Esperanza Canlas. Kasanting na nga diskubre na, papi. Payandarin. Itim itong yung droga. Gagamitan da para karing high blood pressure patients. Tinanggap yung galal at yung National Scientist Award for Physical Chemistry inyang 1978 uli na niti. At tinuruyo king University of the Philippines kilib na ning 45 years. Migsilbi ang Dean na ning UP College of Pharmacy. Migretiro niyang 1965. Megobraya king National Institute of Science and Technology. Ay, CJ, tali mo nga yung aso ko. Tumatahuli. Bruno, relax. Meteya, April 11, 1990. Okay, papi. Many Batyaholy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pamanimunan ng Rabbi Pangan, Pantingko. Noong Abril 11, 1942,
Dinakip po ng mga sundalong Hapones si Supreme Court Chief Justice Jose Abad Santos sa Toledo, Cebu. Dinala siya sa concentration camp at pilit na pinanunumpa ng katapatan sa Japan, subalit hindi po sumunod. Hinatulan siyang mamatay sa pamamagitan ng firing squad noong Mayo 2, 1942. Si Abad Santos ay tinalaga ni President Manuel Quezon na caretaker ng bansa nang tumakas ito patungong Australia noong 1942. Ay, huwag kayong gagaya kay Boy Santiago, ha? Bakit? Wala kayong karapatan magkasakit. Oo. Lalo na kami dalawa lang nito, pagtsitsagaan ko to Wala ka ng choice. hanggang Holy Week. Noong 2010, napagpasyahan ng Archbishop ng New Orleans na pwedeng kainin ng mga Katolikong umiiwas sa karne, lalo na ngayong Semana Santa, ang karne ng buwaya. Dahil ito ay nasa kategorya ng fish o fishda. Marumeta, papi? English ng isda, fishda. Isda. May mga buhayang inaalagaan upang karne kainin ng mga tao. Samantalang ang lahat ay ginagawa para sa luggage, handbags, sapatos, belts, at iba pang leather products. Alam mo ba, Boy Santiago, Yun na pala. mayroong karne ng buhaya dyan sa may Davao. Ibinebenta yan. Hanggang ngayon? Yes, nakatikim ka na nun? Hindi pa. Wala ka kasing pambili. Oo. Tsaka wala rito, no? Wala. King Daka. Amo ibig sabihin nun, Boy Santiago? King Daka? Ano ito? Oh. Ito yung pinakamataas sa roller coaster Saan? sa buong mundo. Saan matatagpuan yan? Sa New Jersey, USA. Oh. At mataas na pa ang sa Statue of Liberty. Sa New York yan. Oo. Tapos, anong ang taas? taas ng kinakra ay 400. Ano, sinabi mo? King Harida ka na, kakala. Harida. King Daka. King Ano? Daka. Oh, okay. 456 feet lang naman. Okay, tapos yung Statue of Liberty? 305 lang. Oo nga, nabanso. Sobrang Mamaya taas. maglalabas tayo ng mga balita tungkol sa kung paano kayo makakapili ng kakainin nyo ngayong Semana Santa. Oo. Dr. Willie Ong, nangihinayang ako, papi, hindi lang humabol ng senador eh. Pero kahit may sakit siya, yung column niya sa, ano pang pahayagan nito? Filipino Star. Yun, ito. Ang mga taong umiinom ng regular na 2 tasang kape. Ikaw ba, nainom ka ng kape, Boy Santiago? Oo, sa umaga. Ilang beses? Pinakamarami na yung 3. Okay, so ilang tasa? 2 tasa Hindi, ng huwag mo kape. tirahin yung tasa. Hindi 2 kasama. tasa ng kape. Ay, yung kape lang. Minus tasa. Ayun. Kasi mas bumababa raw ng 50% ang tsansa na ito'y magpakamatay kaysa hindi mahilig na umiinom ng kape. So ikaw wala kang balak, no? Wala. Kahit na inuuhog ka na araw-araw. Oo. O sige. Tuloy mo lang ang buhay, Boy Santiago. Naman. Alright. Papi, yung mga nagte-text sa'yo at saka yung mga nagme-message sa Facebook, padala nyo na po kay Papi. Now na po. Oo, para po tayo makarami. Ikaw ba, Boy Santiago, may balak kang bumiyahe, kamukha ni Albert, nitong Holy Week. Oo naman. O pagkatapos, Target Hong Kong lang muna. wow. Pimuna medyo. Makakalunos ka, Boy Santiago. Ala kang kwalta. Tapos sa mga yung dito lang naman sa Asia. Okay na tayo. Pimumo mo niya yung Asia. Diyos ko, papo kung gino. Kami nga to CJ, yung kakita mo king Mall of Asia, kaya mandugumiras. Apong ginong malugod. Sana all. Lupang ayos na ka, papi. Ano pa The naman? best. Ikaw ba ay malusog sa pag-iisip at sa katawan, Boy Santiago? Yes. Mali ba sa sipon mo? Correct. O tapos, anong nararamdaman mo ngayon? Dahil ba sa init yan? Oo, sinipon. Bisan pinapawisan ka kasi natutuyo yung pawis sa likod. Okay, Yeah, tapos, dali. ba't ka pinapawis? Wala ka namang ginagawa. Sobra talaga init. Sobrang init. Eto, pakinggan mo muna ito, Boy Santiago. Naniniwala si dating Senador Bam Aquino na dapat bigyan ng pagkakataon ang makapaghanap buhay ang mga persons with disabilities o yung mga PWDs base sa kanilang kakayahan. Ayon kay Senador Bam Aquino, marami siyang kakilalang PWDs na may sapat na kakayahan na nais magtrabaho, ngunit hindi nabibigyan ng tsansa para makapaghanap buhay dahil sa kanilang kalagayan. Aniya, dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kumpanya ang PWDs sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang kakayahang gampanan ng trabaho, hindi sa kanilang limitasyon. Bukod sa trabaho,
Sinabi ni Senador Bam Aquino na dapat din bigyan ng karampatang skills training at iba pang mga PWDs para makatugon sa pangangailangan ng mga kumpanya. Dapat ding tulungan ng PWDs na makapagsimula ng sarili na magnenegosyo na sila para maging produktibo at hindi palaasa at makatutulong pa sa pamilya. Kapag muling nahalal ang senador, balak din ni Senator Bam Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at tiyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Senador Bam Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang ang mga out-of-school youth. Maganda yung balakan, ano? Oo, tama lang yan. Kasi marami naman po tayo, marami naman PWD po na kaya pa nila magtrabaho. Oo naman, maliban lang yung sa may differential yung sa pag-iisip, ibang usapan na yun. O kaya yung hindi na sa makalakad. Minsan may mga electronic technician pa eh. Ang galing. At saka hindi lang, papi, computer pala. Correct. Pagkatapos yung mga writer. Gumagawa ng cellphone. Correct. Kaya ako lagi ko sinasabi, halimbawa dyan sa Clark Development Corporation, na kapag ka sila ay nagpasok ng investor, maging sa BCDA, papi, siguruhin nila na may learn silang partnership sa local government unit na malapit sa kanila. Kung ito'y malapit sa Subic, fine. Malapit sa Clark, fine. Malapit dyan sa BCDA, dyan sa Baguio City, good. Anong gagawin? Mag-enter na into an agreement dun sa would-be investors. Sabihin, ano ang produktong gagawin ninyo? Sino ang market ninyo? Pwede nyo bang i-prioritize yung mga tao sa locality? Correct. I-train natin, yung tinatawag po na train the trainers. Tapos, si Mayor, wag nang mamuliti ka na, tapos na eleksyon na. Sasabihin ni Mayor sa mga barangay captain, okay, kailangan ko ng tig 200 mula sa bawat barangay, ite-train natin. Yung job matching. Correct? Tapos, sasalain na yan. Sino pwede? Ibig sabihin, conduit, papi, Tama lang yan. ang local government unit para mabawasan ang unemployment sa kanilang lokalidad. Dapat po kahapon yung pa ginawa. Sila, no? Ako kasi bukas ko pa lang gagawin. Time check, Boy Santiago. Alas 9:16 po ng umaga. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Panganen, Albert Minus! Lacandale. Spirit! Albert! Happy trip! May biyahe na sila ngayon. Yan naman. Yan mo siya. Bakit? Susundan mo ba? Ikaw eh kako sa Hong Kong ka pupunta eh. Hindi. Tama na yung Bumati ka na para tayo makapagsimula na sa ating mga balita. Oo, ito ho, balita muna. Inalista po sa pwesto si Police Brigadier General, excuse me po, Go. Elmer Ragay bilang hepe ng Anti-Kidnapping Group o AKG. Kasunod po na nagpangyayaring pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke ayon sa Philippine National Police. Ayon kay Fajardo, hindi kontento si PNP Chief Police Brigadier General Romel Barbil sa trabaho ni Ragay bilang AKG Chief. Ito pong Miyerkules kasi, nang makita ang mga bangkay na negosyanteng si Ke at kanyang driver sa may Rodriguez Rizal, nakita yung kanilang dugong bangkay
At brief lang ang suot. Ilang araw po matapos sila dukutin. So mukhang hindi maganda yung nangyayari ngayon sa atin sa Pisa ng Order. Isa rin to po sa tinitignan na ilang araw lang yung mga nangyayari. Hindi lang masyado nabibigyan ng highlight. Marami pong nakikidnap na mga Chinese na negosyante. Sa Baboy Santiago, mahilig ka sa isda. Naman, kung anong meron sa lamesa ka. Anong particular na isda ang request mo kung sakasakali? Bangus. Ano pa? Tilapia. Ano pa? Galunggong. Ano pa? Okay na ako nun. Ha? Hindi ka mahilig sa mga laman dagat? Kung meron yan. Scallops, oysters. Kung meron, okay Alaba. na yun. Paano magkakaroon kung di ka bibili? Nang kundo ka lang sa bangus. Hindi nandun ka naman, lang sa hindi naman tilapia. ganun kataling bilhin yan eh. Dahil, Medyo may kamahalan ng Sus konti. Mario Josep, Hong Kong. Tapos hanggang bangus ka lang. Sus Mario Josep. Kaya ikaw, Boy Santiago, mahilig ka sa isda. Lalo na ngayon, Holy Week. Pakinggan mo to. Sige. May taglay ng omega-3 fatty acids ang isda na makatutulong sa puso at utak. No wonder, si Boy Santiago ay malamang kaysa hindi. Umabot ng mahigit 100 dahil mahilig siyang kumain ng fishda. Dahil na bangus, kumakain ka, papi? Sarap. Yung hito. Ano na? Hito. Naman. Dalag. Napakabingay mo. Sige, palitan ko na lang. Hita. Okay. Tapos yung... Malumit ang kalaso. Ano man? Laman yaman din. Basta walang kulay. Sapagkat pagka ikaw ay kumain ng isda, mani. Mahilig ka sa mani. Di ba isang araw, kinukwento mo, pinapapak nyo na kumari ko yung mani. Ubos. Tapos, beans. At saka gulay. Mas masustansya ang protina ng isda kumpara sa baboy at baka. Agree ka, papi? Oo, pero bisa kasi nakasanayan natin yung karne. Hindi ba basta importante, wag araw-araw. Ito pa, mahilig ka rin sa gulay. Siyempre. Prutas. Oo. Anong gulay ang mahilig ka? Ampalaya. Okay. Oo. Check. Ano pa? Yung dahon ng malunggay. Check. Yung pa? dahon ng sili. Okay. Di ba? Nandun ka ba sa marami pang iba? Marami pang iba. Bigyan kita. Pechay. Masarap. Kangkong. Masarap din yan. Okra. Repolyo. Okra. Kasi mabuti na ito sa tiyan, bitok at sa buong katawan. May taglay silang fiber, vitamina at mineral. Masustansya rin ang mga prutas, kamukha ng saging. Whole year round, meron tayo rito sa Pilipinas, papi. Mansanas, pakwan at iba pa. Huwag lang daramihan ang pagkain ng prutas masyado. Kasi may asukal din po pala ito. At pwedeng makataba kung sumosobra ang kakainin. Sa inyong hapagkainan, Boy Santiago, ano ang laging meron sa mga prutas? Saging. Okay. Ano klase saging? Latundan? Latundan. Yan. Lakatan? Ito available. Saba? Saba. Yan, sa Hindi, umaga. lahat naman yan available. Kaya mo yan eh. Kaya minsan nakakalimutan mo lang na ito'y masustansya. Kasi, kamukha halimbawa, mani. Anong klaseng mani ang kinakain mo? Dilaga. Peanut butter? Nilaga. Mas gusto mo yung may balat pa? Oo. Okay. Pagkatapos, beans. Kumakain ka rin. Madalang lang. Like string beans, ganyan. Madalang. Tokwa. Ay, hindi ko masyadong... Hindi mo type. Oo. May taglay na protina ang mani at beans. Napakaganda nito sa ating katawan. Ang protina mula sa mani at beans ay mas masustansya kumpara sa protina mula sa baboy at baka. Kung hindi naman napatunayan na mataas ang uric acid ninyo sa dugo, pwede kayong kumain ng mga mani at beans. Kaya lang, kung kayo, halimbawa, may edad na rin po, kamukha namin ni Papi, check nyo po yung uric acid po ninyo. Dapat Ito katamtaman lang, Papi, ang kain mo rito. Ano yan? Ilang beses kang kumakain ng kanin maghapon? Kada kain mo, may kanin dapat? Kasama ka doon sa Di na, bisa dalawa, tatlo. asosasyon ng mga Rice is Life? Oh, Kamukha ni CJ? Pero hindi ganun karami. Okay. Isang tasa, puwera tasa. Pwede na ako dun. Anong uri ng kanin? Fried rice, sinaing,
Sinangag, Sinaing. ininit. Sinaing okay Anong na. klase ng bigas? Kahit anong klase ng bigas. Wala yun. Hindi ka masyadong, Bakit? hindi ka particular sa brand. Ay, hindi na. Talaga? Oo. Okay lang sa'yo kung NFA rice? Oo. Sige, baka maniwala ako sa'yo next year. Mga pagkain pwedeng kainin ng katamtaman lang. Ibig sabihin, wag todo. Wag yung akala nyo mamamatay na kayo mamaya. So, todo. Kanin, tinapay, pansit at spaghetti. Pwedeng kumain nito, pero wag lang masyadong marami. Manok, mas masustansyang nilagang manok kumpara sa nilagang baboy o baka. May benepisyo sa may sakit na trangkaso, sipon at tagnat. O Boy Santiago, magpaluto ka na ng chicken soup. Kailangan mo. Yan, sarap. Ito naman ang mga dapat mong iwasan na pagkain o kaya limitahan mo. Ano yan, ano yan? Baka at baboy, Oro? napatunayan na mas maraming pagsusuri na masama ang taba ng baboy at baka. Pwede itong magdulot ng atake sa puso, stroke at cancer. Kamuri ko pa mo yan? Processed meat, kamukha ng hotdog, bacon, ham at salami. Ito marami sa kusina, ano papi? Oo. Mabilis kasi, available oh. O medyo hinay-hinay lang daw po. Sapagkat bukod sa lawang baboy at baka, hindi maganda ang mga preservatives na ginagamit ng ibang mga meat processors nito. Ito papi, alam ko paborito mo to. Ano yan? Laman loob. Ay, hindi masyado. Hindi na. Hindi na. Mataas sa kolesterol ito, papi. At posibleng hindi malinis ang pagkain ito. Ang bituka ng hayop ay daanan ng kanyang dumi. Kaya ito nararapat iwasan. Ika papi, nga anak-anak ka. May katakma na kayo tangaw sandang buksi, dareng manok. Ay, hindi ko masyado. Di ba ginagawa pulutan yun? Oo. Parang bird basa, natatanda kayo. Pare, uso yung buro ngayon, baka namin. Mag-request ka ba ng bati dyan o ano, Boy Santiago? O meron kang balita, ikwento mo sa akin. Ay, ito, magandang umaga kay Alma Tayag Padlaki, kay Ampisa Gubdison, Rito Herrera, yung birthday, mamaya na si Rom Bernardo, nanonood din sa atin, Meg Baun Burse, si Ronnie Santos, at Ana Maritayag, good morning po. Ayan. Mamaya, igigreet natin ng birthday yung mga yan. Huwag mo munang igalit yan. Oo. Masyadong maaga pa. My Lord, you are the great I am. You are transcending all the time. Help us to meet you today, to let go of the past, look forward to the future, and to live with you in this moment alone. As we meet you here, dear Lord, help us to love you with all our hearts, because Jesus, we love you all the more. And the truth will set you free. Ay, Boy Santiago, Amen. hanggang kailan daw ang broadcast natin? Sa, ano po, Tuesday. Ayaw mo na sa Wednesday? Ha? Ayaw mo na? Pwede na tayo Tuesday nun. Tuesday? Oo. Ako sa bagay, magsasara tayo ng Wednesday. Oo. Lunchtime, no? Lunchtime. Oo. Tapos kailan tayo magre-resume uli? Sa ano na po yun? 20... Ayan ka na naman. Oh, ano ka mo? 21. ka na. Kailan? 21. Hindi. 20, linggo. May duty na si CJ Bondok noon. Tama, no? Okay. Yung ardo mo dyan, magbubukas na yun. Ang sinasabi mo siguro yung talakayan. So tayo off na ng... Ibig sabihin, a 16, hindi na tayo mapapakinggan, mapapanood. Tama? 21 na tayo noon. 21. Correct? Recharge ka na noon, hindi ka na bumubusina, tigit sa lahat. Hindi ka na, excuse me po. Oo. Sige. Balita mo dyan, Papi. Ito, nilinaw po ng Department of Agriculture na panandiyan lamang ang pagtaas sa presyo ng mga isda at lamang dagat. Ayon ito kay Arnel de Mesa, ang spokesperson po ng DA, na normal lamang ngayong panahon po ng Semana Santa yung nasabing pagtaas ng presyo. Kaugalian kasi ng mga Katoliko na hindi kumakain ng karne, ng baboy, baka ngayon po panahon. At sa kanilang monitoring, minimal lamang po ang pagtaas sa presyo ng nasabing mga isda at lamang dagat. At magbabalik lamang yan sa normal na presyo pagkatapos po ng Semana Santa. Anong alam mo laman dagat? Yung mga,
Yung mga nabanggit mong mga isda. Bakit? Yung mga binanggit mo pala. Ano yan? Lamang plaisdan. Pwede. Oh, di ba? Pwede. Oh, kita mo yan? Oh, ano sinasabi mo laman dagat? Pating, ganon. Oh, Hindi naman. octopus, Octopus. squid. Pwede yan. Pwede. Oh, pero kasi yung binanggit mo kanina, ang bangus ang lumalaki. Asa pala isda. Oh, tilapia. Oh. Oh, di ba? Yung hito. Mga ano yan? Sinasabi mo, Papi, yung halimbawa binanggit ko na scallops. Yung binanggit ko na oysters. Sa dagat yan. Ay yung tahong. Meron yan sa matabang na tubig. Okay. When you say mataba, ano yan? Fat? matabang. Ayun, tabang. Tabang. Okay. Ano ba ang naririnig mo, Papi? At ano ang madalas na ipinapangako ng mga politiko? Itong mga nagaganap na kampanya. Ko po paborin. Hindi, ano ang mga inaasahang marinig ng mga botante? Tatahakin natin yan. Tapos ng time check mo. Edukasyon. Mamaya, yan. Pangkalusugan. Mamaya, kasasabi ko lang, mag-time check ka! 9:30 na po ng umaga. Get ready for the most electrifying weekend of the year. Zalibao International Balloon and Music Festival is back on air. Happening April 11 to 13 at Pradera Verde, Lubao, Pampanga. This is where the sky meets the beat. April 11 kicks off with Darren Espanto, Alamat, Mayonnaise, The Ones, and Ben. April 12 turns up the volume with Kyla Cherry, Lola Amor, Earl Agustin, Ashbin, Al James, and Skasta Klee. And April 13 closes the festival with a bang featuring James Reid, Silent Sanctuary, Zach Tabudlo, Juan Carlos, and the legendary Bamboo, with giant hot air balloons painting the sky and live performances from your favorite artists. And many more. Ticket priced at 500 pesos for general admission and 1,500 for VIP. Valid for one day only. Grab your tickets now at smtickets.com or call 8470-2222. Libao International Balloon and Music Festival 2025. Soar high. Vibe higher. Sulunan ning bale at ning balen. Nanay Party List. Number 38 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station, Olongapo Gapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW 95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday mula po sa Laos Group. Birthday ngayon ni Jan Daniel Remando ng Ford Isabela, Abelardo Manalo ng Ford Tarlac, Mark Jones Dofredo ng LGHI San Fernando, si Luis Ivan Diomampo ng Triumph Pampanga, Rochester Simon ng Nissan Ilocos Norte, kasama si Lawrence Dave Suga ng Nissan Ilocos Norte. Happy birthday! At birthday din ni Kurt Herrera and Ana Marit Tayag. Happy birthday! Yung lahat po na may kamag-anak, kaibigan, kakilala na may birthday, ngayon, tsaka bukas, ipadala nyo na po kay Boy Santiago para mabati po natin. At nang hindi po sila makaligtaan. Correct. Wala nang umihirit dyan, Boy Santiago? Wala na, wala Okay, titinan balik tayo doon sa tinatanong ko kanina bago tayo nagpatalastas. Ano ang mga gusto mong marinig at ano ang mga naririnig mo na ipinapangako ng mga humahabol? Magmula sa senador, down sa sanggunian.
karamihan na pinapangako nila yung edukasyon. Okay. Nangunguna yan. Yung kalusugan. Alright. Infrastruktura. Uh-huh. Trabaho. Okay. Yung mga yan. Yun lang. Aayusin nila. Mhm. Ano pa? Ang nangunguna ayon sa survey, Papi, ng social weather station, yung mag-create pa ng maraming trabaho. Kasi ito ay boboto ng 92% ng mga respondents o mga sumagot sa survey na sinimula noong Marso 15 hanggang 20. Yung pagpapatatag lalo sa healthcare system. Yan. Kababoy sa Tiago na nakikita mong kulang pa sa healthcare system ng ating pamahalaan. Kulang? Oo. Ayuda. Marami pa. Halimbawa, yung sa PhilHealth, dapat palakasin pa. Palakasin pa. Tapos yung mga rural health units. Yun ang dapat nilang palakasin kasi nandun yung tao, malapit doon yung tao. Yung DOH, ano ang papel na dapat niyang ginagampanan? Bigyan na ng power yung mga rural health unit. Dapat yung mga doktor yun, di ba? Para hindi na pumunta sa hospital yung tao. Okay. So, ako, pagdating sa pangkalakasan, Papi, gusto ko pa rin yung prevention kesa sa cure. Ibig sabihin, nung bata-bata ka, Boy Santiago, marami bang tao noon na nagdadialysis sa alam mo? Lalo nung ikaw ay nasa media na. Konti lang. Kumpara ngayon. Konti lang. Ngayon, 2-5 nagkikimo, Papi. Oo. At hindi na magkamayo yung mga makina ng dialysis machine. Huwag niyo po kalilimutan, pagka po kayo may dialysis, pag hindi po kayo nagamot at hindi natigil yung dialysis po ninyo, medyo delikado po yun. Kaya ako po, halimbawa, yung mga sinasabing healthcare benefits, blah, 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 pamimigay ko na lang yan. Huwag lang sana ako. Ikaw ba, Boy Santiago, what do you want? More wealth and less health or the other way around? Palagi ko sinasabi, kahit po lifetime ako magbayad sa PhilHealth, hindi lang ako magkakasakit. Ikaw niyan kung mangako, kakala mo naman lifetime. Nagbabayad ka pa ba ngayon? Hindi na. Sinasabi sa iyo. SSS, naguhulog ka pa ba ngayon? Hindi na Yan po. na sinasabi sa iyo. Pakinggan niyo po si Boy Santiago. Kalahati, paniwalaan niyo. Sa akin, wag na kayo maniwala. Problema niyo na yun. Mabuhay kayo ng gusto niyo. 91% kasi ng mga sinorvey, Papi, pabor sila sa pagpapatatag ng ating healthcare system. Very good. Yung equal access to education at yung assurance na ipinagtatanggol ang karapatan ng mga manggagawa. Ito yung mga top concerns ng mga botante na sinorvey. Kasi halimbawa, Papi, ang sinasabi pa sa survey, yung pagpapababa sa porsyento ng kahirapan. Minsan kasi depende yan eh. Yung inflation, hindi natin kontrolado yan. Yung impacts ng climate change at pagtatanggol sa ating seguridad dito sa ating bansa. Yan ay pinag-usapan din at itinanong din sa mga na-survey na mga botante. Yung energy security, ay paghandaan nyo po mukhang tataas na naman po ng konti ang singil sa kuryente. Unang-una dahil summer, ikalawa dahil sa generation charge na tinatawag. Nadami yung gagamit. So, pag-aralan po natin, lalo na ngayon, iwas sunog pa rin po tayo. Kanina na-monitor ko, Papi, nalingat lang, umalis lang, tapos pagbalik niya, wala na siyang bahay. Nasunog na. Pagkatapos yung paglaban sa illegal na droga at pagtanggal sa graft and corruption sa pamahalaan. Wishful thinking po ito. Tulungan niyo po kung magdasal laban dito. Matagal na yan. Ang alin? Yung pangako yan. Ibig sabihin, hindi ka pa man uso. Meron ng pangako yan? Meron na. Matagal nang napapako yan, Boy Santiago? Oo. Food security. Dapat ang mamamayang Pilipino ay may siguradong kakainin sa hapagkainan. Hindi pwedeng kainin yung mga daliri. Hindi rin pwedeng uminom na lang ng tubig tapos pumito. Wala po yun. Boy Santiago, ano ang balita mo dyan? Ito, kinumpirma po ng Department of Foreign Kinumpirma handa-handaan ka. ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ng ikalawang OFW sa Myanmar. Yung biktima ng earthquake, no? Oo. So, eto ho.
sabi ng DFA na agad na ipinaabot sa pamilya yung ulat. Yung isang namatay may pangalan na papi. Oo, yung isa namatay. May nabanggit na. Oh, Bali, may dalawa pang hinahanap, no? Kahapon, tapos may dalawa pa na hinahanap. Sayang naman. So, at professional doon, sabi mo, papi. Sana hindi po sa atin mangyari yan. Oo. Yung binabantayan ng marami. Hindi po maganda. Dito sa atin mangyayari yan, kasi baka mamaya yung mga nagawang building na hindi ready. Hindi lang yung hindi ready, papi. Kumusta integrity niyan? Correct. Alam mo, nung bata ka pa, wala pang structural engineer. Ngayon, requirement na. Sabi ni Ricky Lopez, bakit ipinagbabawal ang karne tuwing Semana Santa? Sagot. Ayun po, nakalakihan ng mga... Hindi nakalakihan. Yan ay practice. Pinagbabawal. Kaya nga. Yan na yung tradisyon. Ang sabi niya, karneng baboy, sinagag o sinigang? Ricky, wag kang gagaya kay Boy Santiago. Sinigang. Bilang bahagi ng tradisyon ng mga Katoliko, bilang pag-aalalay at pagpapakita ng pagninilay-nilay. Ang mga Katoliko ay nag-aayuno at nag-iiwas sa mga pagkaing mayaman tulad ng karne para magpakita ng pagsisisi at paggalang sa sakripisyo ni Jesus. Amen. Baka Ricky Lopez. Sinasabi ni Ricky, sinigang na may kasamang sinangag. Sige, shortcut mo yun, pagsamahin mo. Ano lalabas? Sinangang o sinigang? Siningang o sanagang? Sige, alin doon? Sinangag yun, sinangag at saka sinigang. Pag-ayusin mo. Sige, isang word lang yun. Sige, pagsamahin mo. Sinangag. Sinangang. Sinangang. Okay. Pero yung mga edad ni Boy Santiago, Ricky Lopez, Tadeo, by the way, exempted na sila. Pwede na siyang tumira ng sinangangang. Tama ba yan, Boy Santiago? Hindi na bawal. Hindi na bawal. Kasi may 20% discount na siya. Magandang umaga kay Tom and Beth Malunaw. Yan, galing kay Tom. Yung kamag-anak ni paring Ner ng Ohio. Eto? Oo. Ayun. Natutuwa ako para sa mag-asawang yan kasi inaanak ko yan eh. Si Tom Malunaw at si Beth. Si Beth is a pharmacist, Boy Santiago. Aba. Pero sila ay maganda na ang buhay sa Canada. But they chose to stay here. Nagtayo sila ng pharmacy store dyan sa may Santa Rita. Very good. Dati isa lang, ngayon dalawa na. Tom, congratulations. I'm very happy for you. Samantala, 18 senatorial candidates, Boy Santiago, ang nasa malapit na raw sa winning margin. Aba. Ito ay ayon sa latest na Okta Research Group. Ito pa yung ginanap bago itong darating na eleksyon. March 18 to 24 survey, nangunguna si Senator re-electionist Bong Malasakit Go. Ito may suporta siyang 64% ng mga respondents. At tied siya sa first place actually kay ACT-CIS party list Congressman Erwin Tulfo. Yun. Naka 61% sa mga respondents. Tapos Tulfo pa rin. Wala. Si Ben Tulfo. Yung nagpo-programa dito sa atin yan eh. Oo. 48%. Dating Senador at Senate President Vicente Soto III. Yes, Tito Soto. Senators Bong Revilla at si Lito Lapid. Tayo tuwan-tuwa pagkat si Lito Lapid is our former governor, Kabalen, at siya ay talagang 2001 Kapangpangan. Pang-anim siya, no? Okay. Dating Senador Ping Lacson, papi. Yan, pang-pito. So, puro mga kilalang pangalan pa rin, ano? Oo naman. Si re-electionist Senator Pia Cayetano. Correct. Ito yung kapatid ni Alan, tama? Oo, pang-walo. Ronald Bato de la Rosa. Ayun, pang-siyam. Makati Mayor Abby Binay. Familiar yung mga pangalan sa apelido. Hindi na pamilyar, papi. Patapusin mo muna yung isang pangalan pa. Ano ka mo? Mga Pamilya at saka pamilyar na so ang tawag pangalan. mo pabilyar. Si Camille Bilyar. Kasama sa listahan. Ayos. Eto, meron pa silang mga pag-asa o pagkakataong manalo at masali sa Magic 12. Ready ka na, papi? Sinian. Dating Senador. Manny Pacman. Dati na yan. Pacquiao. Yung sumunod. Ang plan. Bigyan ng jacket yan. Pangalan niya, papi? Willie Revillame. Galing mo, ha? Malagay ko kasama sa listahan mo yun. Kailangan mo ng jacket, ha?
Hindi yun. Ako ngayon, ito, sabihin ko sa inyo, this early, sinusuri kong mabuti, si dating Interior Secretary Benhar Abalos. Kabampangan niya yun. Si Benhar, Tiga magalang la rin eh. Yan. Dating Senador Bam Aquino ng Tarlac. Francis Pangilinan ng Santo Tomas. Yun. Senators Paul Tolentino, Amy Marcos. Yan niya mga bumubuo, no? Oo, pero malalayo na yun, ha? Yung si President Marcos's Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito po yung partido ng pamahalaan. Bali, halos pasok sa winning circle. Do sa 18 kandidato, tanging si Go, Bentulfo, De La Rosa, Revillame, Aquino at Pangilinan ang hindi kasali. Yan. Pero magbabago pa yan? Ano naman? Oo. Alam mo, araw-araw nagbabago yan, papi. Magbago na lahat, huwag lang ikaw. Baka malimutan mo ang pangalan mo. Bati na, papi. Tuloy-tuloy yung mga panawagan natin. Eto si Elmer Villanueva, Alila Mama Carnipero, Emma, Ampong Tuna na mo'y pipagpilinan na, Anandario Conanan. Tama yun, Emma. Emanos. Emma. At saka pwede namang kay papi, karni, malamit ng pamagat na nita, karninas. Karninorte. Ito. Pero ang pagninilay-nilay, yun po ang ating dapat gawin. Yun ang importante. Tanggapin natin na itong darating na Holy Week ay isang siguradong sagradong pagninilay-nilay. Yan. Balo ko yapong garupan lilo ko niyan. Ang po yamong Deo. Busy no kanya karay retreat. Yamong Manny Santa Maria. Iyapo siya ito. Bago siya retired na. Yes. Busy pa. At ang tutupon talagang busy, Sara Duterte. Boy Santiago, magpaka-busy ka. Anong oras na sa Pilipinas? 15 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lamhat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbabago't lakas. Kahit na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5-cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Kasama pa rin si Boy Santiago, Perry Pangan, and Albert Lacanlale. In Japan. Naman. Nasaan siya? Gapan? Nagre-retreat. Bakit? Paatras yung biyahe. Sumusuko na siya? Hindi, paatras yung biyahe niya. Yung mga maiinit pa rin po ang ulo sa karsada, please lang po. Baka naman ang inyong mapagbuntungan ng inyong init, mga bata, o kaya po, hindi nyo alam. Kalo pa yung mapalibuntok. Opo. Lagi pong may talo dyan. Pero panawagan na rin natin sa mga nakamotor. Dapat po alam nyo yung pwesto ninyo. At may disiplina rin sila. Dapat nilang ating disiplina reta Mas kailangan din disiplina kaysa karetang magmaneho 4 wheels. Ay, Boy Santiago, kinundin na pala ng palasyo yung mga bastos at mga nakabababang uri na pagkatao na pahayag ng mga kandidato. Nabalitaan mo ba yan? Pinapaimbestiga na ngayon ng COMELEC Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi na dapat nagawing idolo ang mga kandidatong bastos.
Kung wala na kayong programa at puro kayo forma, kalimutan nyo na lang yan. In the first place, hindi ba ang sabi nyo, kaya kayo mahabol sa posisyong inyong inaplayan dahil gusto nyong maging modelo, idolo, lalo na ng mga kabataan. Kung kayo puro pambabastos lamang, lalo na po sa mga babae, we should respect women and love them just like our mothers. Ako po, di ba, lagi ko na po sinasabi, even in public, I am closer to my mother than I was to my father. Pareho ko silang mahal. Siyempre, magulang ko. Huwag iboto yung mga yun. Sino magulang ko? Patay na. Ano sino hindi mo pinaboboto? Yung mga kandidato bastos. Halimbawa, hindi ka binibigyan. Hindi yun. Ano pala? Ginagawang katatawanan. Yung hindi naman. Kasi si Attorney Ian Sia, kandidato ito ng pagkakongresista sa Pasig City. Attorney ka mo, attorney? Attorney pa. Back to back nga yung show cause order niya. Isa mula sa COMELEC, isa mula sa Supreme Court kasi nga lawyer. Kasi daw, ang sabi ng congressman na kandidato, maaaring sumiping sa kanya mga single na ina na nire-regla pa. Bastos nga. Para siyang walang ina. Binatikos din ang isang kandidatong gobernador sa Mindanao nang sabihin na para lamang sa mga magagandang nursing student ang scholarship program. Kaya giit ni Castro, hindi na dapat nagawing idolo ang mga ganitong klase ng tao. Hindi na ito dapat pamarisan. Hindi rin ito dapat pinapalakpakan. Abangan natin kung ano ang sabi ni COMELEC tungkol doon sa show cause order na ipinadala sa kanila at pinagpapaliwanag. Meron pa isa, Papi. Na-monitor mo yon? Yung Mocha ba ang tawag doon o Mocha? Uson. Si Mocha Huson. Oo. Ano ba yun? Entertainer ba yun? Yung kanyang jiggle yata at saka yung mga backup dancer niya. So, parang double meaning yung kanyang magaling na po tao ngayon. Jiggle. Hindi niya na po pwedeng maloko. Kaya kayo mga kandidato, kung wala na kayong masabing matino, iwagayway nyo na lamang ang inyong mga kamay. Ikaw ba, Papi? Hindi nga malaman kung ano yung gagawin para lang sila iboto Oo nga, no? Di ba? Mali naman po yun. Kung talaga... Tumbling, di malaman kung... Oo, kung talaga pong kwalipikado kayo, hindi naman po kailangan bulahin yung tao. Alam na nila, no? Alam na nila kung sino kayo, kung ano kayo. Na idadaan nyo sa kanta, idadaan nyo sa sayaw. Alam na po ng tao ngayon, bulat na yung mga tao. Oo nga. Oo, sa mga election po natin. Tapos sabihin nyo kung ano yung ginawa nyo at gagawin nyo pa. Di ba? Kung may katanungan sa inyo, sagutin nyo. Paano yung mga nila? Sanglenasi ka no, yung sinangag. Okay, kay di kwan siningang le. Sinigang. Ayun, okay. Thank you, Ricky Lopez. Ay, Boy Santiago, anong oras na sa Pilipinas? 9:51 na po. Ano pa mga balita mo dyan? Kaya mga pagbati? Itong binabanggit po umabot sa mahigit 2 milyong Facebook accounts ang idinadawit sa scam centers na nag-ooperate sa iba't ibang bansa po. Nakakatakot yun. Kasama yung Pilipinas, Cambodia, Myanmar, United Arab Emirates na tinanggal na ng Meta. Ito yung ibinugal ni Dr. Rafael Frankel, Director po ng Meta for Public Policy sa Southeast Asia na nakakasiwa sa Facebook. Isa sa mga nangungurang social media sa buong mundo sa ginanap pong pagdinig ng House Tri-Committee hinggil po sa issue ng fake news at disinformation. Dapat sa totoo lang, Papi. Magpaalam ka na sa mundong malupit, Papi, hanggang bukas. Tayo rin naman po. Pag alam yung peke yan, at saka hindi ka panipaniwala. Huwag yung patulan. Huwag yung patulan. Okay. Papi, magdasal ka na. Panginoong Jesus, tulungan po kaming samantalahin ang bawat pagkakataon upang ipahayag ang iyong balita salita. Hindi balita yun. Ang inyong salita sa iba. Maraming salamat po. Amen. Bilad. Ano ibig sabihin ng bilad, Papi? A thing exposed to the sun. Sino na sa technical department? Boy Santiago. Si Jay. Dinolo kasi Mondok. Mantik sumabit. Ay, palakas ka kay Boy Santiago. Hindi ka kilala. Senior cut nga pangalan mo. Sabi niya, si Jay. Si Jay. Si CJ to. Ano yung CJ mo? Christopher Jones? Ano? Cyril Jan. Ang galing. Cyril Jan.
Imported pero mukha kang local. Mukhang galing ka sa mga Pinatubo. Cyril, Cyril. Salamat po. Hanggang LT. bukas sa Talakayan. Ay, bakit yan? Ba't ka nangingilam? Ako may hawak na mikropono. Sige. Balis ka na. Pakialam ko sa'yo. Salita ka na. Salamat po. God bless. You are a